Eto po, simulan natin dito kay Pinky Lacson. Opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Kaya November 14 ang susunod na hearing. Napakatagal naman, animal. Lacson, para kang bakla, sa totoo lang. Oo, diretsahin na natin, para kang bakla. Paiba-iba utak mo, ano ka ba talaga? Lalaki, bakla. Hindi hindi po kita iniinsulto kasi paiba-iba ka desisyon eh. 'Di ba sabi mo, nung umalis ka, final na. Yung pala, nagpapapilit ka, para kang bakla. Sabi mo, hindi nyo na ako kailangang anuhin, kumbinsihin, parang gano'n eh. To that effect na desidido ka. Ngayon babalik ka rin pala, animal. Pambihira, animal na bakla. Kaya ako nadududa doon sa sinabi ni Miriam na ikaw kini-question niya ang iyong sexuality. Pambihira. Tapos ang hilig mo rin sa sa chismis, ang hilig mong sa interview babanat, di mo naman kayang pangalanan. 'Di ba? Baklang-bakla itong tao na ito no? Anyway, meron siyang pasabo. Pero ba't November 14? Ano na ba petsa ngayon, pambihira? Ilang linggo pa yan? I-delay nyo lang ng i-delay. Tapos may pasabog ka. So, gusto mo antayin ng tao yung pasabog mo hanggang November 14? Gago rin. Nagago nyo tao. Para kayong delaying tactics talaga kayo. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Ba't hindi bukas na agad? Bukas na. Ito, pero gusto ko to si Gutesa. Atapang tao to. Sana, hindi yung important witness nyo, baka si Tambi. Sino ituturo niya? Si Tambi, di si Sara. O kahit naman wala naman talagang flood control si Sara, alam naman natin yan. Kahit mga dilawang sinungaling, alam niya wala naman flood control si Sara. So, abangan na lang natin di ba? Pero at least may isa si Orly Gutesa. Ang problema dito, yung sinasabi ni Lacson, baka style lang yan. Di ba mahilig magpa-style si Lacson? Sinabi niya na magkakaroon ng palitan ng ganun. Tapos isinisi sa minority. Siya nagpakalat nun, tapos isisisi sa Duterte Block. Ang gago rin di ba? Tapos yung pala, hindi rin mangyayari. Di ba? So nagpapaingay lang. Itong dalawang noon time show na ito, na ginawa ang Senate, puro drama. Palagay ko si Lacson, naiinggit kasi marami ng artista dyan. Andyan si Robin. Andyan si The Bad One. Ang daming artista na dyan Baka gusto mo maging artista rin, Lacson. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang issue ko dito, halimbawa lang, biglang bumaligtad si Gutesa. Naku, pambihira. Ano kayang pananakot ang ginawa? But anyway, sa tingin ko naman matapang yung tao. Tapos, kailangan magbigay linaw daw. Paano kung linawin ni Gutesa, ituro talaga si Tambi at saka si Saldi, pero connected ang Malacanang? Kaya mo bang panindigan, Lacson? O preno-preno ka na naman? Ayaw mo na naman makarating sa mastermind. Kaya nga, very important, itong pagbalik, itong the return of the comeback nitong si Pinky Lacson. Dahil huhusgahan siya talaga ng tao. And alam ko, nakamasid din ng Senado dyan. Diba? Pag pinipigil, papunta sa mastermind, magre-react ang mga banateros dyan. Magre-react ang mga DDS. Magre-react ang buong Pilipinas. Hindi po pwedeng iiba-ibahin mo. No? So sana kung banggitin din ni Gutesa na kasabwat dyan si Bongbong Marcos, sana Pinky, this time magpakalalaki ka na. At former House Speaker Martin Romualdez, ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing.
Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Alam mo, okay din yun eh. Meron din corruption sa farm-to-market road. Walang issue ron. Marami ring corruption patungkol dyan sa mga tinatayong City Hall, 'di ba? Marami talaga. Grabe ang butas ng pera ng bayan natin na pupunta sa bulsa ng mga politiko. Andiyan na ako, kailangan imbestigahan lahat 'yan. Ang problema, ako'y talagang duda dito kay Tito Soto at saka kay Pinky Lacson. Dahil hindi mo masisisi ang taong bayan. 'Yan din ang naiisip eh. Ha? Ikot nila flood control, punta sa farm to market road, punta sa ghost project. Pagkatagal-tagal, 1 taon, 2 taon, hindi pa natutuko yung mastermind. Para sa akin, mas maganda siguro tukuyin muna natin sino mastermind niyang ghost projects na yan. Bago tayo pumunta kung saan-saan. Baka iligaw tayo eh. Diba? Nag-resign si Lacson bilang BRC chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate President ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. Manatili siya dahil alam na ni Lacson. Iniiba-iba nga niya, di ba? So kung sinasabi mo, Gatchalian, na alam na ni Lacson yung mess nitong flood control, bakit parang napalayo tayo? Di ba? Parang hindi kumo-connect yung sinasabi mo at yung ginagawa ni Lacson. Ako'y nagkakaproblema lang dahil hindi na talaga tayo maalis sa politika. Andyan si Marcoleta, ba't hindi nyo ibalik? Willing. Sasabihin nyo, walang willing. Marcoleta, willing. Ang ayos-ayos. Ang ayos ng investigasyon ng Senado no ang nakaupo ay si Chis Escudero at saka si Marcoleta. May pambihira. Ginulo nyo eh. Tapos, kung ano-anong excuses ang ginagamit ninyo. Dahil ayaw nyo ibigay sa minority yung posisyon. Dahil mayroon kayong pinoproteksyonan sa taas. Diba? Anong inuuna nyo? Obviously, hindi yung taong bayan. Ang inuuna nyo, politika. Dilaw na dilaw. Diba ganyan ang galaw ng dilaw? Imbis na galit sila sa korupsyon, pero ayaw nilang bumaba si Marcos dahil uupo si Sara. Di mas importante pa sa inyong politika kaysa yung masolusyonan natin kung saan napupunta yung pera kung itong nakawan. Wala talaga tayong patutunguhan pag ganito ng ganito mga politiko natin. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa agenda. Sa Ilocos din, tingnan mo yung Ilocos. Ang daming proyekto ng Diskaya dyan. Isa lang tita, obserbahan natin. Pag ang investigasyon ay patungo na kay Bongbong at kay Tambi, observe nyo si Lacson ha. Kayo na mag-observe. Kung haharangin niya or magiging pakinabang si Lacson na mapunta tayo doon sa mastermind. Sana pag nararamdaman na niya papunta kay Bongbong at kay Tambi, huwag niyang awatin. Yan lang naman. Then okay ka, Lacson.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap